Ito na siguro yung magpapayaman sa amin. Ganito nga kadami yung nandito lang sa paligid namin. Pag tinignan mo yan online, 120 pesos o kaya naman 50 pesos. Grabe, kamahal pala nito. Tapos dito sa amin, pakalat-kalat lang. Ito, hindi ko alam kung aquatic plants din ito guys. Pero sobrang dami niya rin dito sa may palayan. Yung iba kasing mga tumutubo na mga damo na malapit sa palayan or malapit sa mga tubigan, ilog. Yun kasi yung mga ginagawang aquatic plants. Kaya naman tuwang-tuwa ako, pandikuha ako dyan at ilalagay nga natin sa ating mga betta fish. Meron na tayong pagkukuhanan kapag meron na tayong malaki-laking aquarium. Bali, kinuha ko nga sa mga basurahan itong mga bote. Tapos kinuha ko lang yung nasa dulo dahil doon natin yung paglalalagay. Bali, lalagyan natin ng kaunting lupa. Binutasan ko na rin yun. Tapos sa ibabaw naman ay lalagyan naman natin yan ng mga buhangin. Tapos mga bato-bato. Hinugasan ko nga munang mabuti bago natin ilalagay dun sa ating mga aquarium. Ay naku, tuwang-tuwa na naman ako guys dahil nga may mga aquatic plants na naman tayong pandagdag dito sa ating mga betta fish. Siyempre, tuwang-tuwa din yung ating mga betta fish dyan dahil meron naman silang bagong paglalaruan. Ang ganda nga nito guys, coin plant yata ang tawag dito kasi kapag nilagay mo yun dyan sa mga aquarium, yung mga isda umiibabaw dun sa mga bilog-bilog na dahon, nagiging resting area nila. Kaya naman napakaganda talaga nitong aquatic plants na to. Dahil nga hindi ko nilagyan dun sa ilalim ng lupa, so nilagyan ko na lang siya ng maliliit na pot, tapos dito na lang natin nilagyan ng lupa at saka ng buhangin sa ibabaw. Ang purpose ng buhangin is para hindi matanggal yung nutrient ng mga lupa at hindi umibabaw. Kumbaga, pampabigat din dun sa ating mga pot na ilalagay dyan. Tapos may mga bato pa akong nilagay sa ibabaw ng pot para talagang hindi sila iibabaw sa tubig. O diba? Ang gandang tignan. Ilagyan ko rin pala yung ating mga baby fry, maliliit natin. Magto 2 weeks na rin ito guys. Ayan, ang cute oh. Nakikita ko nga sila, sobrang liit nga lang hindi nyo na makita. Is umiibabaw talaga sila dun sa mga dahon. Nandun sila nagpapahinga. Ang cute talaga. Grabe, nakaka-addict mag-alaga ng isda guys. Buti na lang meron tayo dito sa paligid, mga libre lang. Nag-o-order pa ako dati ng mga ganitong plants. Kadalawang order pa ako guys ng mga aquatic plants. Meron naman pala dito sa mga paligid-ligid lang. Hindi ko kasi alam na mga pwede pala yun guys. Ngayon, maghahanap na ako sa mga ilog, sa mga palayan na pwede pang mailagay dito sa ating mga betta fish. Mas masarap nang tingnan kasi nga may green color na dun sa ating aquarium. Ayan, pakainin muna natin at nang makapagpahinga na sila dahil gabi na. Huwag niyong kalimutan mag-follow para sa susunod na mga updates. Salamat! Hello guys! Today i-share ko sa inyo kung paano ko pakainin itong ating mga isda. I mean, anong pinapakain ko sa kanila at paano ko ito gawin. So first, ito nagpe-prepare ako ng water. Konti lang kasi kaunti lang naman yung betta fish ko guys. Katapos lalagyan ko yan ng 3/4 lang na kutsara ng asin. So hindi masyadong puno yung kutsara natin. Nakita nyo naman yung lagayan natin. Tapos siguro mga 2 cup lang yun guys ng water. And then, ito na yung ating BBS or baby brine shrimp. Eggs po yan ng shrimp or hipon. Tapos, ihahatch natin yan dyan sa water na may asin. Bali, ito yung ginawa ko kahapon guys. Malapit nang maubos. Kaya naman gumawa na ako ng bago. So, every 2 days is gumagawa po ako ng ganito. Madali lang naman. Bali, ginawa ko ito guys kahapon lang ng hapon. Tapos, ayan nga, ngayong umaga, makikita natin sobrang dami ng lumalangoy na mga shrimp. Literal na mga eggs ng shrimp kasi yan guys. So, ito, na-hatch na sila and naglalanguyan na sila. Pwede natin ipakain sa ating mga betta fish. Maliliit pa kasi yung mga bibig ng mga betta fish kaya ito pa lang yung kakasya. Dito na ako guys nasanay na ipakain pero meron pa naman ibang mga live foods na pwedeng ipakain sa kanila kaso nga lang ang hirap-hirap mag-culture or ang hirap gumawa. Para sa akin ito yung mas madaling gawin and lagi akong meron na hindi sila naubusan ng pagkain. Katapos nilalagyan ko pala ng flashlight kapag mag-harvest na ako kasi pag may nakikita silang ilaw dun sila nagsisiksikan. Katulad dito tapos isi-syringe ko na lang siya. Yung iba guys gumagamit ng 1.5 na coke tapos nilalagyan nilang aerator. Mas madami doon ang ma-hatch pero ako kasi kakaunti naman yung betta fish ko kaya dito na lang ako sa maliit. Nandito na sa loob ng syringe, ayan nakikita nyo sobrang daming lumalangoy-langoy and then ilalagay na natin dito sa ating mga fish. As you can see, ito lang naman yung betta fish ko guys. Nasa 27 na lang siguro to or 26. So okay na sa akin yung kaunti lang. Masasayang kasi kapag madami tayong na-hatch tapos hindi naman kayang ubusin. Naku, bawal din silang ma-overfeeding baka mamatay. Meron na nga nangyari sa akin yan guys na 2 yata na namatay kasi sobrang laki ng mga tiyan. Hindi siguro sila natunawan. Uso din kasi sa mga ganitong isda guys yung nabobloating. Tapos yung mga hindi natutunawan, ganyan, busog na busog kasi sila. So ayun lang yung video natin. Thank you for watching! Ang taba! May aircon pero punit-punit yung damit. Favorite ko yan guys, huwag nyo nang pansinin ha.
Favorite yan ni ate nyo. Ayan pa sa likod. Oh, ma-presko kasi itong damit na to. And 10 years na kaya to. Ayan o. Yan lang naman ang napunit. Pero ayun, bumili ako ng mga damit. Pampalit. Para naman hindi nyo sabihin pinapabayaan ko yung sarili ko. So ito, sando siya para ngayong summer. Meron na ako nito actually brown. Kung nakita nyo dati suot ko, nag-order ulit ako kasi ang cute niyan tignan. Nakakaputi din. Brown yung nakakaputi. Pero ito gray, try din natin. Sobrang cute din ito. Susukatin ko mamaya. Ayan siya. O, diba? Presko lang yung summer. Kasi ito pa. Meron pa tayo dito nito. Ito naman, t-shirt. Parang katulad nito. Pero tingnan natin kung same yung material. Ang presko kasi nitong suot ko guys. Kaya hindi ko siya ma-let go. Kahit punit-punit na nga. Ay, ang cute nito. Ma-presko din siya guys. Teka lang, susukatin natin ha. So, ayan. Ang cute. Ay, ang presko. Ganda yung gusto ko. Hindi masyadong malaki dito, oh. Alam mo yung size nito? Medium. Pero okay lang siya, oh. Pwede rin itong pang-alis. Maganda yung material, oh. Tignan nyo. Oh. Ang cute niya. Mura lang din to, guys. Magkano nga ba to? Lagay ko dyan sa screen. Yung isa sukatin natin. Ito yung isa. May bra lang kasi ako. Dapat walang bra. Ang taba. Tinanggal ko yung strap ng bra. Ang cute! Nakakaputi. Ganyan siya sa likod ko. Presko. Bagay ito ngayong summer guys. Maganda rin yung tela nito. Ang cute. Ang taba ako. Laki ng tiyan ko guys. Ay, pero bagay ito pang bahay. Pag nilabas mo kasi or sa pagsuswimming nyo, basta gabi. Kasi mangingitim ka talaga. Ayun oh. Pero ang cute niya. Meron nga nakapansin nito guys na ginawa namin dito sa aming lababo. Kung mapapansin nyo nga yung pinakalutuan ay nakababa ay hindi nakapantay dun sa lababo. Kami lang nga ni Papa Alden ang gumawa nito guys. Nagisimula pa lang tayo magpabahay. Sinadya nga na ganyan dahil dati buntis ako ay tumatama yung tiyan ko sa lababo. So nung gumawa kami nitong lutuan ay nakababa siya. Kita mo nga dito yung niluluto mo. Sabi nga nung isang nag-comment ganito rin daw yung gusto niya. Nagtuklap nga lang yung isang tiles natin dyan. Yung ilalim ng lababo naman ay hindi pa nga nagagawa. Ang convenient talaga nito guys. Hindi mo na kailangan tumikayan. Kitang-kita mo yung niluluto mo at komportable pa. Lalo na sa atin ng mga hindi binayayaan ng height. Good morning guys. So, nandito na tayo sa bahay. Nabili namin yung kahapon na nag-canvas kami ng aircon. Nandito na siya. So, ang brand nito ay Maydea. And mura kasi nag-sale sila kasi kahapon. So, ayun, napabili tayo kahit wala pa sa plano. Nung nakaraan kasi, nasa ano to guys, almost 18,000. So, sabi ko masyado pang mahal. Antayin natin mag-sale. So, ngayon, nag-sale sila, naging 14,995. So, sabihin na natin 15,000. Kaso, ang problema namin ngayon, guys, ayan siya. Kung sa bintana, guys, hindi kasya pala yung pagbubutas. So, siguro sa kwarto na lang to ng dalawa kasi malaki yung space nila sa may bintana. Yung bintana kasi, di ba namin, dito, hindi siya kasya o ang liit-liit. So, madadali yung side ng bintana. Sabi ko kay Papa Alden, dito na lang talaga lalagay. Bubutasin na lang na ganyan. Kaso, ang problema naman, hindi namin masasara yung bintana. Dito, hindi rin siya kasya, guys. Sobrang liit pala ng space. Ang kailangan pala talaga namin dito ay split type. Yung ilalagay lang natin doon sa ibabaw. Hindi box type kasi hindi siya kasya. Dito sa kwarto nila kuya, kasya. Kasi malapad yung, ano nila, yung gilid ba. Ayan, malaki. Tapos may ready na rin yung saka ng aircon dito sa screen. Dito kay ate na kwarto ay malapad din yung lagayan niya. Malapad din o kaya doon sa taas malapad din. May mga ready na rin yan na outlet. Akala pa naman namin makakapag-aircon na kami kagabi. Wala pa din dahil nga hindi kasya. Ang lamig din yung kwarto namin, di ba? Tapos, halika. May sinasabi to sa akin. Isang to. Yung kwarto daw namin kasing lamig ng ano? Yung sinasabi mo, kasing lamig ng parang, sabi mo parang nasa Sogo. Sino kasama mo doon? Sino? Oo. Hindi tayo nagsogo. Umayos ka. Tinakbuhan ako. Pinatay pa ilaw. Putik. Sino ang kasama mo? Sabi lang. Sabi lang. Update ko rin pala kayo guys dito sa ating mga pechay. Medyo malaki-laki na sila at pwede na nating i-transplant. Yung mga nakaraan kong ang pinunla na mga pechay ay mga nagganda matay dahil nga sobrang ulan dito sa amin guys. Nalunod siguro. Yung mga nakaraan kasi talagang
halos 2 weeks na hindi kami nalabas ng bahay dahil nga maulan. Kaya wala tayong vlog ng matagal. Ngayon nga ay nandito sila, walang mga pasok. Kaya sabi ko tulungan ako ng pag-garden. Yung na yung pag-arali, nung ina yung pataba na yan. Talagang may gusto man pala nga si Libro, no? Matitibay pala talaga ngayon yun doon. Sabi ko nga sa mga to, sa bakasyon na ito yung pagkakaabalahan namin kasi sigurado mabababad na naman sa mga cellphone nito ng 2 buwan na bakasyon. Kaya naman bibigyan ko sila ng mga task. Kailangan makapagpabuhay sila o makapagtanim sila at harvest namin after 1 month. Kaya naman itong pechay na isip ko dahil mabilis lang nga itong mapatubo at saka mabilis din ma-harvest. 1 buwan lang. Tapos sila na rin ang magpapakain dun sa mga manok na alaga. Kailangan meron silang duty araw-araw kasi pag wala, naku po, alam nyo kung anong oras gumigising yung mga yan, alas 11. Kakain na lang. Tapos kumain, kukulong na sa kwarto, magsiselfon na. Kakain ulit ng gabi, kwarto na naman ulit. Ganyan ang mga routine nila, guys. Ayan nga, meron pala kaming nakita, guys, na uod. Sabi nila kinakain daw to. Ito yung mga nakukuha sa puno ng nyog, yung mga bulok na puno ng nyog. Pero hindi naman namin kinakain yan. Nakita lang nila kasi kumuha sila ng mga lupa doon sa nabubulok na nyog. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung vlog natin, guys. Thank you for watching.